Hello guys, this is your Negosyanteng Singket once again, and I'll be creating this video regarding the LG dual inverter kasi ang daming dual inverter na aircon. Okay? Kasi ang daming nagrereklamo na may mai-content lang daw ako dito sa video ito. So this time i-clarify ko siya and we will make sure na same yung ating bill na ipapakita, same bill number and same house. And para makita nyo if our aircon is really matipid ba or sulit ba if bibilhin nyo. First and foremost po, I just wanna clarify na I'm not paid to do this. Sana paid ako, no? And LG is not even giving me any amount because this video is hindi po siya monetized. Okay? Hindi siya monetized because may na-copyright ako na music. So, marami siyang views pero hindi ako kumikita doon. Sana kumikita ako para worth it naman yung aking mga bashers doon. But this time, ipapakita ko sa inyo yung 2 months na konsumo ng aking dual inverter. So today, again, ulitin ko is May 17. Anong oras na ba? 1:45 a.m. Okay? 1:45 a.m. So, ayun, no, madaling araw talaga. Talagang I really make sure na makakapag-create ako ng video kasi nagtitrending na yung video natin at puro bash ang nare-receive ko doon. Sana bayad ako for this, no? So, una muna, ipakita ko sa inyo yung bill and ipapakita ko din sa inyo yung konsumo. Okay, konsumo ko sa aircon because I have this application sa LG. So, may application ng LG. Makikita nyo dyan yung mga na-consume mo, kung kailang araw siya bukas, at kung gaano katagal mo siyang binuksan. Okay? So, ayan guys. So, just orient ko lang kayo. No? First, download nyo lang itong app na to dito sa App Store, Play Store, depende kung ano meron. Ayan, yung date natin today is May 17, 20. Ayan, yan. Okay. May 17 yan, Friday. O, 2:07 a.m. na to. Inorient ko talaga kayo. So, dinownload ko lang siya dito. Tapos, open mo. Pag open mo, ito yung lalabas. NJ's Home. So, yun yung dual inverter natin. Okay? So, ang ginagawa ko lang, normally, ang temperature ko talaga is 27. Tapos, tinan mo yung indoor ngayon. So, napapakool niya yan. So, ngayon, ang gagawin mo lang, kiklik mo lang yan. Pag click mo dyan, normally, lalabas na dyan yung mga kung naka-low ka ba, pwede mo siyang i-high speed, so on and so forth. So, pipindutin mo lang like, yan auto. So, naka-auto. Kung ganyan, high. Okay, balik na natin, medium. And then, low. Ito yung pinaka-gusto ko dyan. Ito yung schedule. Alam mo yung schedule, pwede mo naka-schedule siya after 8 hours and 54 minutes. Pwede ka rin mag-add ng schedule. Ang schedule dyan, pwedeng kailan mo siya ito-turn on, kailan mo siya ito-turn off. O, di ba may ganyan? O, so, may mga ganyan-ganyan. Okay? Kasi baka mag-repeat. So, ipipindutin mo lang siya if magre-repeat, kung daily, ganyan. Ayan, okay. So, i-ano ko lang, i-uncheck ko lang kasi baka mag-repeat-repeat nga siya. Okay, so, ayan. Okay, so, ganyan siya guys. Okay? Kung gusto mo mag-add, pwede ring i-turn on. May schedule din siya ng turn on. Okay, so mamimili ka lang. And ito pa, dito ko nakikita yung konsumo. So, tiningnan ko kung magkano yung konsumo. Ang konsumo guys is makikita mo dito sa useful features. Ay, hindi mo nakita yung useful features. Ibababa ko ng kaunti. Ayan. Pag binaba natin ng kaunti, meron dyan nakalagay na useful features. Okay. So, yung useful features, sige, taas ko na ulit. Yung useful features natin, guys. Ayan. Makikita mo dito yung energy monitoring. So, yung filter management, may filter din dyan. So, kailangan ko na magpalinis. Nagamit ko na siya for 720 hours. So, kailangan ko magpalinis na. And then, bumalik ulit tayo doon. Sige, useful features. Pinindot ko lang ulit sa baba yung useful features. Ito, energy monitoring. Tingnan nyo to guys Pwede mo siyang makita per month. So, monthly basis tayo. Balik tayo ng April kasi mainit yung April From April 1 to April 30. So, ang total na nagamit siya ng 8 days and 13 hours. Kasi hindi naman lagi So, ito yung pag pinindot mo yan, makikita mo kung, ayan nung Wednesday, ang nagamit sa kanya, April 10, nagamit niya ay 2 kilowatt. Ayan, kilometer per hour tuloy. Kilowatts. Basta ang total niya is 46
46.89. So, tingnan ko ngayon dito sa calculator. So, magka-calculator tayo ngayon. 11.40, 40, ilan ba? 11.45 yung kilowatt ngayon. So, wait lang, i-double check. Double check ko na para hindi nyo ako i-bash. 11.41. So, 46, okay, 46.89 times 11.41, 41. Ito mo, ayaw mapindot yung 1. Ayan, total ko na expense sa aking aircon for the month of April is 535. Oh, mahal ba yan? Oh, hindi magsisinungaling yung app na to. Baka akalain nyo, dinaya na naman yan. So, hindi magsisinungaling yung app na yan. So, punta naman tayo for the month of May. Oh, for the month of May, hindi pa tapos yung May. So, ang nagastos ko na is 52. Kasi medyo mainit ngayong May eh. So, kung i-multiply ulit natin yan, okay, change lang natin yung ano. So, gawin natin 52. Okay bear with me guys. 52.27. Hindi pa kasi tapos yung ano. Okay, parang mali pala. Ulitin ko na lang. 52.27 times 11.41. Total of, ayan, 596. Hindi pa tapos ang May. Pero kung magwa 1,000 ako ngayon kasi nga iba yung due date ko. Ang due date ko is half ng month, parang 15 to 15, parang ganun. Okay, parang 14 to 15. 14 last month to 15 this month. So, ganun. Pero, pinakita ko sa inyo yung konsumo niya in a monthly basis kasi yan lang yung meron sa app, monthly basis. Wala nung half-half. So, kayo na bahalang humusga if matipid ba o hindi. Pero sa akin, matipid yan. Oh, ang baba niyan. So, ayun lang. May ganyan po ang LG na application para makita natin. And alam nyo po ba na ito pong ipapakita ko sa inyo is yung konsumo ko for 2 months. Okay, magkaibang bill, 2 month, kayo na ang bahalang. So, wala itong comparison ng may aircon ako versus nagka-aircon ako. Ay, mali. Wala akong comparison ng wala akong aircon versus may aircon na ako. Kasi, both to may aircon. Pero, you can see na ginagamit ko siya every day. So, kaya sakto din na nataon ngayon kasi summer. So, ang daming nag-check dyan. And ang daming mga nambabas dyan. So, makikita niyo yung konsumo ko sa summer and kung gaano ko siya ka-frequent gamitin through this app na pinakita ko kanina, and kayo yung bahalang mag-judge if this is pricey or matipid. Okay? Para maklear kasi wala talaga ako mapapag-comparean guys kung matipid ba siya o hindi. Kasi yung video na nakita ninyo before is yun ay dun sa dati kong tinitirhan tapos lumipat ako dito pero ang gamit kong aircon doon ay conventional or yung window type na hindi inverter. So akala nung iba, dinaya ko pero yun yung bill namin. Kumbaga pinakita ko lang doon na ito yung sample na bill namin nung wala pa kaming dual inverter and ito naman yung bill na nandito na kami na may dual inverter na. So ipapakita ko sa inyo, ito ang aking kwarto. Ganyan lang siya kaliit. Okay? 10 square meter lang yata ito. And then, ang mga gamit ko naman is more on aquarium lang. Kasi mag-isa lang po akong nakatira dito. Ang mga gamit ko is simpleng ref lang. Pero yung ref ko is inverter din. And then, meron din akong rice cooker. And then, meron akong microwave. Meron din akong air fryer. Ano pa ba ang mga nakasaksak? Yun lang naman. At saka yung kuryente. May electric fan din ako. Okay, so yun lang naman yung mga meron ako. So ngayon, tingnan natin for the month of April, nagupit ko siya guys. Oh, ito papakita ko sa inyo. Yun yung April 2024. Nagupit ko siya ng binuksan kasi nga ginupit ko siya sa ano. So yan, ang bill ko is 1,357.25. Okay, so ayan, ipapakita ko ngayon sa inyo yung consumption ko ng April sa aking aircon. Kasi
mostly wala ako niyan kasi nasa travel ako niyan ng ibang bansa. So, yan yung daily ko na konsumo. So, ako lang talaga mag-isa nakatira dito. So, do you think this is mahal? 1.3. And right now, ito, no? Bubuksan ko talaga to. So, ito, mainit-init pa, oh. Yan, oh. Okay, open ko. Hindi ko alam kung magkano bill ko talaga ngayon sa Meralco. So, masusurprise din siguro ako kung magkano yung bill ko. Pero, tada, ito na siya. Bubuksan natin. Oh, magkano ang laman ng bayong? Magkano? Okay, so, due natin, okay, magkano? 1,651.81 ba? 61.61. 1,651.61. So, ito guys, no, ang aircon ko po is mostly gamit siya nitong May from April, half ng April to May, nakauwi na ako niyan from other countries. Gamit ko siya every day. Like more than 8 hours siya sometimes. Pero sometimes 6 to 8 hours lang kasi nga umaalis din ako. So, normally gabi ko lang siya gamit and talagang ginagamit ko siya. So guys, for me if you will ask me, yung 1.3 kasi, 1 week akong nawala nun kasi nagpunta ako ng Korea. Pero ito, nandito lang ako sa Pilipinas nito. Okay, pero 1.6, tas everyday pang bukas. So I think in my own opinion, hindi naman po ito bayad. Sana binabayaran ako ng LG, 'di ba? Sa mga pangbabash na to, akala kasi nila I'm paid to do this, but no, unfortunately not. So nananawagan po ako sa LG, baka naman may libre kayong pa-aircon diyan. So ayun po. Okay, for me in my own opinion, and you can also suggest. So I'm open to bashing, sanay naman ako. So 1.6 is cheap para sa almost everyday na bukas. So ngayon sa mga nagtatanong ano ba yung temperature ko, ito pala yung remote ng aking LG. Basta ayun siya Hindi ko na ipapakita ko sa inyo guys. Ayan yung aircon, gumagana siya ngayon. Ayan. Ayan, bukas siya ngayon. Ayan siya. Okay? So yan po yung ating LG na aircon. So nakikita nyo naman guys, no? So ibabalik ko na ulit dito. Okay? So ito po yung remote ng ating LG. Okay? So as you can see, naka 24 siya ngayon. Okay, na temperature. Tapos tumutunog-tunog yan. And may mga options siya like light off kung gusto mong mawala yung light. Para gusto mo dim lang talaga siya, talagang maldilim lang. May mga fan speed, nandito yung mga remote and all. Okay, so yan siya. Ngayon guys, 2 years na to sa akin pero yung battery niya still full pa din. Hindi ko na masyado nagagamit. So marami nagtatanong dito, ano ba yung setup ng aircon na ginagamit ko? Meron kasi yung mode dito. Pag pinindot mo, meron niyang, ayan, pakita natin. Ayan, meron siyang mode. Ito, yan. Yung mode na yan, pwede mong iset kung, ito, sample natin para makita nyo. Yan, yung mode na yan, pag pinindot mo siya, ayan, wait lang, ano ba yan? Wait lang ito pala, mode lang pala yan, nasaan ba yung swing, function, energy control pala, mali. Mali. So may mode siya na kung ano yung gagawin mo, kung dry lang, ganyan. And energy control pala, mali pala guys. O yan. Yung energy control, pwedeng 80% siya na gumagana, pwedeng 60%, pwedeng 40%, or pwede rin namang 100% kung ayaw mong gumana yon. So, I always choose the 40%. Okay? 40% lang siya dati. So, ano ang difference nun? Yung 80%, napansin ko, ang bilis lumamig ng aircon. Tapos, ang ganda rin ng flow ng air. So, I concluded na yung 80% is 80% of the energy is being used. While the 60% is being used. And then the 40%, yun lang yung ginagamit. So medyo matagal bago lumamig. Like mga 5 minutes bago lumamig. Pero yung 80% talagang mga 1 minute lang malamig na talaga yung room. So medyo mahina ang buga at ang lamig kapag ka 40%. Pero napansin ko na tipid nga siya sa gamit ko dun sa pinakita ko sa inyo. So, ang normal na temperature ko, so mga nagtatanong, dami din nagtatanong dito sa video na to. Ayan, yung video, nandito ba o nandito? Basta ang dami nagtatanong sa video na dyan at ang dami rin nagbabash. Sa video na yun guys, tinatanong kung ano ang temperature. Ang temperature na ginagamit ko mostly is 24 pag medyo mainit. Kasi lumalamig naman okay naman yun Basta ang goal ko lang, hindi ako pawisan at malamig siya.
Okay, so 24 ang temperature. Pero recently, I found out na kasi pag 24, minsan nagkukumot pa ako eh. So parang minsan naisip ko na, ano ang sense? Bakit ka pa nag-aircon, tapos magkukumot ka lang din? Eh di hinaan mo kasi nilalamig ka. So I found out na 27 na temperature is saktong-sakto lang. So 27, hindi ka may initan, hindi ka mapapawisan. And then yung bill ko guys is mostly siguro yung 1.6, ayun, everyday na yun, nagamit mo. So, I think tipid yun. Kasi yung iba, alam ko yung iba gumagastos ng 5,000, 4,000, 3,000 and up. So, I think this is cheap. And pag nakita nyo po guys, meron ako mga aquarium, may mga isda ako dito. So, gumagamit din yun ng oxygen. Yun guys, wala yung patayan. I'm not pushing you to buy LG kasi wala naman akong commission dyan. Akala kasi ng iba, I'm paid. Sana nga, 'di ba? Sana nga. Sana LG, you consider me na mabayaran. Kasi hindi siya bayad, no? Sa kabila ng mga bashing na naranasan ko. Though, kasalanan ko rin naman kasi nga nagkamali. Pero, minsan tao lang din, bubwisit ako doon sa mga nagme-message doon. So, sorry po kung na-hurt ko kayo dyan, yung iba dyan. Sorry kung sumasagot-sagot ako doon. Pero ito na yung real talaga. So, ito, my May, due. So, May 25 ang due niya. Hindi pa ako nakapagbayad. 1651.61. And yung aking April na nabayad ko na is April 25 ang due date niya. That is 1,357.25 pesos. So, bayad ko na rin yun. So, guys, it's up to you. I hope this time I was able to deliver a clear, honest, and parehas na billing if effective ba talaga tong LG dual inverter na ito. So far sa akin, okay naman kasi bakit ako nag-LG? May 10 years warranty siya. Meron din siyang filter indication. And marami kang makikita sa app, pwede mong ilaro-laruin doon yung app kasi marami silang pinapakita doon. So, yun lang naman ang aking video. I hope you learned something and I hope you will not bash me anymore kasi totoo na to. Hindi na to magkaiba. Dati kasi akala ko hindi yun mapapansin kasi wala namang nanonood ng vlog ko. And it turned out may mga nanonood na pala. So, salamat po sa inyo dahil sa inyo nagpa-t-shirt na ako ng Negosyanteng Singkit. You can subscribe to my YouTube, my TikTok, and my Instagram. So thank you so much. Keep watching my video and keep on bashing me. I love it. Good or bad publicity is still publicity. Thank you so much. God bless and see you again on my next vlog. Bye!